Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, pag tayo ay naniniwala sa Diyos, nagbubukas ang langit para sa ating mga pangangailangan. Pag tayo naman ay naniniwala sa ating sarili, bumubukas ang maraming oportunidad para sa atin. Epata, ang salita na sinabi ng ating Panginoon sa pipi at bingi, nagbukas ang kanyang buhay dahil sa Panginoon. Maraming dahilan bakit tayo ay minsan nakasara at ayaw na magbukas sa iba. Isang dahilan ay dahil tayo'y nasaktan nila. Pero pangalawa, dahil tayo ay natatakot, nagdududa tayo sa mabuti na pwede nating ipakita. Mga kapatid, magtiwala tayo sa Diyos na nagtanim siya ng isang mabuti at magandang grasya sa atin. Maniwala tayo sa ating sarili. Kung tayo man ay nagdududa, humingi tayo muli ng lakas, gabay sa ating Panginoon sa pamamagitan ng banal na misang ito para tayo makitang karapat-dapat muli na makatanggap sa kanyang banal na katawan at dugo. Magpakumbaba tayo, hilingin natin ang kanyang awa at pagpapatawad sa mga kasalanan na nagawa natin sa kanya at sa ating kapwa. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong panahong iyon, lumabas ng Jerusalem si Jeroboam at nasalubong niya si Ahiyas, ang propetang taga-Silo. Ito'y nag-iisa at bago ang dalang balabal. 8 ano-ano'y inalis ni Ahiyas ang kanyang balabal at pinagpunit-punit sa 12 piraso. Sabi niya kay Jeroboam, kunin mo ang 10 piraso sapagkat ganito ang pinasasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Hahatiin ko ang kaharian ni Solomon at ibibigay ko sa iyo ang 10 lipi. Matitira sa kanya ang 1 lipi, alang-alang kay David na aking lingkod, at alang-alang sa Jerusalem, ang lungsod na aking hinirang sa lahat ng lipi ng Israel. Buhat noon hanggang ngayon, humiwalay ang 10 lipi ng Israel sa paghahari ng angkan ni David. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansay di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ngunit ang bayan ko'y hindi ako pansin. Di ako sinunod ng bayang Israel.
Sa tigas ng puso aking binayaan, ang sariling gusto nila'y siyang sundan. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang kaaway nila'y aking lulupigin. Lahat ng kaaway agad lilipulin. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Alleluia, 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 alleluia. Kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, pagbalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea. Matapos tahakin ang lupain ng Decapolis, dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal. At pinakiusap nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inalayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tenga nito. Pagkatapos lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga. At sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin, mabuksan ka. At nakarinig ito, nawala ang pagkautal at nakapagsalita ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga taong huwag ibabalita ito kanino man, ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang ipinamalita ito. Sila'y lubhang nagilalas at ang wika, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakakarinig ang mga bingi at nakakapagsalita ang mga pipi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Alam niyo po bang pagkakaiba ng do your best sa being the best? Iba po yung galingan mo doon sa maging pinakamagaling ka. Alam niyo po, wala pong problema sa payo na galingan mo. Ang problema ay yung gusto nating maging pinakamagaling. At kung pag-iisipan niyo po, isa pong nagiging dahilan yan ng ating stress, ng ating kapaguran. Kasi pag sinusubukan mong maging pinakamagaling, ano po nangyayari? Pinapagod natin yung ating sarili. Minsan, para maunahan mo yung iba, sisiraan mo sila. Di po ba? Wala kang kapayapaan kapag gusto mo, ikaw ang nangunguna. Kapag gusto mo, ikaw yung pinakamagaling. Isang payo lang po mga kapatid, tandaan niyo po ito. Do not be the best. Just try to be yourself. Pag sinusubukan mong maging ikaw, di ba, parang gumagaan ang buhay, parang nagiging mas relax ka, nagiging mas masaya ka, nagiging mas payapa ka. Pero pag sinusubukan mong to be the best among the rest, parang napakabigat ng buhay, napakahirap. Tandaan niyo po mga kapatid, yan yung mas magandang gawin sa buhay. To be the best of who you are. Stop being the best among the rest. Kasi po tandaan niyo, iisa ka lang. Iisa lang po tayo. Minsan yung mga iba gustong maging kamuka ng mga kapwa nila. Diba? Minsan pag nakakita tayo ng matagumpay na tao, gusto natin kopyahin ano kaya yung ginagawa niya. Pero hindi po kayo magtatagumpay sa pangongopya.
Gusto nyo pong magtagumpay? Be original. Be unique. Be who you are. Dahil tandaan nyo po, everybody is already taken. But there can only be one of you. Do not be somebody that you are not. Yan yung problema na napakarami sa atin. Pinipilit na maging yung iba. Pero nakakalimutan na maging kung sino talaga sila. Amen? San po ba kayo magaling? Ano yung mabuti na kaya mong gawin? Doon ka mag-umpisa. Huwag kang gagaya sa iba. Huwag kang makikipagpaligsahan sa iba. Because, my dear friends, remember, the world and God wants the real you. The unique, the original, the only you. The best you. Tingnan nyo nga po sa internet, sumikat yung mga tao na kung saan naging natural lang sila. Pinakita nila yung kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang dami pong mga yumaman, sumikat, umangat na vlogger ngayon. Hindi ko alam kung napapanood nyo si Kong TV. Di naman siya ganong kagwapuhan. Pero natural lang siya kung ano yung kanyang araw-araw na ginagawa. At napakaraming mga tao na mahal siya, gustong-gusto siyang napapanood. Meron din po ngayon na sumikat si Sir Gavin, yung Kapinpin family. Aba, napagawa na ng bahay yung kanyang ina. Pero nung ginagawa nila, pinapakita lang yung pang-araw-araw nilang buhay doon sa kanilang bahay, sa kanilang tahanan. Bakit po gustong-gusto silang napapanood ng mga tao? Hindi dahil nangopya sila, dahil naging totoo sila sa kanilang sarili. Natural sila. Hindi nila gustong talunin ang ibang tao. My dear friends, this is the reminder. Just become who you truly are. God loves you for that. And people will applaud you for that. Ang tanong, are you trying to be the best of who you are? Or are you trying to be the best among the rest? Napakaganda po ng sabi ni San Francisco ng Sales. Minsan turo niya, do not wish to be anything else but what you are. And try to be that perfectly. Kung gusto mong maging perpekto kung sino ka talaga. Kasi po, when you become the best of who you are, you become happy, you become fruitful, and you will become holy. Tingnan niyo po ang ating Panginoon. Napakaganda sa nabasang Ebanghelyo. Hindi po niya sinusundan ang mga Pariseo, mga iskriba. Palagi po, binabantayan siya ng mga kaaway niya. Palagi nakakarinig siya ng pamimintas, ng paghuhusga sa kanila. Sinasabi nitong mga nakakatanda na mga eksperto sa batas na dapat itong gawin niya, ganun ang gawin niya. Kinukutya siya dahil hindi daw siya naghuhugas kamukha nila na pag naghugas sila hanggang siko. Sinasabihan siya na dapat palaging mag-ayuno, magpakagutom. Sinasabi po sa kanya na dapat bawal ang magtrabaho sa araw ng linggo. Pero hindi po nakinig si Jesus sa kanila kasi mas kilala niya ang kanyang sarili. Alam niya kung sino talaga siya. He was the Son of God. At dahil po binuhay niya kung sino dapat siya, ano po ang nangyari? Nakagawa siya ng mga himala na mga milagro. Tingnan niyo po sa ating nabasang kwento ngayon sa Mabuting Balita. Nagpagaling siya ng taong pipi at bingi. Binuksan niya ang kanyang tenga, bumukas ang kanyang bibig, nakapagsalita muli itong taong ito. At ano ang naging reaction ng mga tao? Sila'y namangha sa kanyang ginagawa. Sila'y nabilib sa kanyang pagpapagaling. People said that he has done all things well. Kay buti ng lahat ng kanyang ginawa. Sabi po nila, mga kapatid, hindi po makakagawa ng himala ang ating Panginoon kung sunod-sunuran lang siya sa opinyon, sa salita ng ibang tao. Amen? Kung kinokopya lang niya yung ginagawa ng iba, siguro hindi siya nakapagpagaling ng mga taong may sakit at may kapansanan. Do you want to do all things well? Siyempre naman, gusto nating magawa ang lahat sa ating buhay na napakabuti. Anong kailangan nating gawin? Then, remember this, start by being who you are. Stop copying others.
Stop competing with others. Discover your gifts, your passion, your talents, and offer them up to the Lord. Masisira ang buhay mo kung nakikipagtaasan ka, nakikipag-unahan ka sa iba. Pero subukan niyo po, gawin mo lahat ng makakaya mo, ialay mo sa Diyos, at magkakaroon ka ng mga nakakamangha, nakakabilib, at napakabuting bunga sa iyong buhay. Diba? Ganyan din ang payo at turo ni San Pablo sa mga tao ng Colosas. Sabi niya, whatever you do, do it with all of your heart and offer it to the Lord, and you will receive an inheritance as your reward. Napakaganda pong kwento tungkol po sa isang hari. Gusto niyang malaman kung sino ang pinakamabilis na tagagawa ng basket. Dahil ang hari na ito sa isang kaharian, napakahilig po niya sa mga basket. So, siya po ay gumawa ng isang paligsahan. At nakakita po sila ng dalawang babae na napakagaling na gumawa at maghabi ng mga basket. Binigyan po sila ng maghapon para gumawa ng basket. Kung sino man po sa kanilang dalawa ang makakagawa ng pinakamaraming basket, siya po ang magwawagi. Kaya nagumpisa po silang maghabi gumawa ng basket. Pagkatapos po ng 2 oras, yung isang babae nakagawa lang ng 2. At nakita niya yung katabi niya, aba, nakatatlo ng basket. O medyo na-insecure po itong babaeng ito. Biglang dumating po yung hari at tinignan yung kanilang ginagawa. At sinabihan po itong babae na nakarami na ng basket, mali yung size, yung laki ng basket mo. Kung hindi mo uulitin yan, matatalo ka. Masyadong maliliit yung iyong mga ginagawa. Ito pong babae na nakarami na ng basket, wala po siyang magawa. Inulit niya, sinira niya yung kanyang mga nagawa. Ito namang nahuhuli, aba, biglang nagkaroon ng confidence, lumakas ang kanyang loob. Sabi niya, buti nga. At na-excite po itong babae na nahuhuli, na sabi niya, chance ko na ito, mananalo ako. Pagkatapos po ng maghapon, dumating po ulit ang hari, pinatigil sila sa kanilang paggagawa. Ito pong babae na nahuli sa paggagawa ng basket, nakatapos po siya ng 10. Pero nung tinignan nila yung kanyang kalaban, itong babae na nag-umpisa muli, alam niyo po kung nakailan siya, naka-11 naman po siyang basket at siya po yung nanalo. Palakpakan po itong mga tao. Itong hari, bilib na bilib. Itong kalaban niya, hindi makapaniwala. Tinatanong nila sa kanya, di ba kanina, inulit mo na yung iyong mga ginawa? Paano mo pa naunahan itong iyong kalaban? Paano ka nakarami ulit? Bakit ang bilis mong makatapos ng mga basket? Napakaganda po ng tugon nitong babae. Kaya nakarami siya. Dahil kahit na nahuli siya, hindi po niya hinayaan na yun ay makaapekto sa kanya. Opo, sabi niya sa hari, muntikan na ako sumuko. Pero nagumpisa akong maniwala sa aking sarili. At sabi po nitong babae na nanalo doon sa basket making contest, that magic starts to happen when you start believing in yourself. Napakaganda po, no? Na merong nangyayaring kamangha-mangha, may milagro, may himala na magiging bunga ang iyong paniniwala at pagtitiwala sa iyong sarili. Di po ba mga kapatid, pag nawawalan tayo ng tiwala sa ating sarili, nagkakaloko-loko ang ating buhay. Nasisira ang ating ginagawa. Pag hindi ka naniniwala sa iyong sarili, kahit na anong iyong gawin, hindi ka magtatagumpay. Amen? Ang kapatid, mabigo man tayo, huwag tayong matakot na magsimula muli. Just do your best. Kung ano yung makakaya mo, gawin mo. Bigay mo lahat ang iyong puso. Kung ikaw man ay naglilinis, janitor ka lang, pakalinis mo ang CR. Pag dumating ang iyong supervisor, mamamangha siya, ipapromote ka niya. Kung ikaw ay simpleng sales lady lang, galingan mo ang pagtitinda. Makikita ka ng iyong manager, itataas ka niya ng posisyon. Kung ikaw ay simpleng kusinera lang, huwag kang magdadabog pag ikaw ay nagluluto. Dahil pumapait, umaalat, umaasim ang iyong niluluto. Galingan mo ang iyong pagluluto, sarapan mo.
At pag natikman yan ng iba, baka sumikat ka. We need to understand that the moment that we start believing in ourselves, we start to have confidence. Pag tayo ay naniniwala sa ating sarili, lumalakas ang ating loob. And with confidence, you can do anything. Mahirap ba maging ikaw? Di ba? Ang pinakamadali na pwede nating gawin ay yung maging tayo. At kung bubutihin natin yung pagiging tayo, napakalaking milagro nang makikita ng ibang tao sa iyo. Kaya tayo po ay magdasal at manalangin, patulong tayo sa Diyos, naway huwag tayong matakot na ipakita kung sino ba talaga tayo at pagbutihin natin ang pagiging tayo. Dahil kung hindi ka magiging tunay na ikaw ay nagsisinungaling. Ano ang mas gusto ng Diyos? Ang totoo ka, nagbabalat kayo. Walang milagro na lumilitaw sa mga peke, sa mga nagbabalat kayo. Ang kabutihan ay lumilitaw sa mga nag-uumpisa, nagiging totoo sa kanilang sarili. Amen. Tunghayan natin sa Ebanghelyo si Jesus na tumutugon sa pangangailangan ng bingi. May pananalig tayong manalig sa Diyos, Ama, upang tumugon din siya sa ating mga pangangailangan. Ating itugon at sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan at ang kanyang membro naway maging bukas sa mensahe ng pagpapagaling ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway maging bukas ang mga tenga at puso sa hinaing ng ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. At inawang laging gamitin ang biyaya ng pagsasalita para ipahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin din natin at buksan ito sa ating Panginoon. Walang hanggang Ama, hilumin mo ang aming pagkamakasarili at buksan mo ang aming mga puso sa pagtanggap sa mabuting balita ng kaligtasan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Maging tinapay ng aming tuwa, maging alat ng aming saya, maging kanta ng aming galak, maging katawan mo kami, Jesus. Maging tinapay ng aming tuwa, maging alat ng aming saya, maging kanta ng aming galang, maging katawan mo kami, Jesus. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin lawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan at sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inumin naririto ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Pagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong magpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan.
Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mo, pinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santong unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang, nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos sa mga hukbo, napupuno ang langit at lupa na kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan, ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyo, tinapay nagbibigay buhay, at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francesco, aming Papa, Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay, may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaysa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama,
makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos at turo ni Jesus, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
Mapalad tayong lumalapit sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lumuhod po tayo para sa panalangin sa kabanal-banalang puso ni Jesus. Jesus, Diyos ko, iyong nasabi, humingi at kayo'y bibigyan, maghanap at matatagpuan ninyo, kumatok at bubuksan ang pinto para sa inyo. Tunghayan mo po akong nakaluhod sa may paanan mo, napupuno ng buhay na pananampalataya, at tiwala sa iyong mga pangakong pinapabatid ng iyong kabanal-banalang puso at sinambit ng iyong labi. Narito po ako upang hilingin ito. Sa katahimikan po ng ating puso, ating bangitin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Kanino po ako tutungo kung hindi sa iyo na ang puso ay pinagmumulan ng lahat ng grasya at kabutihan? San po ako maghahanap kung hindi sa baul na naglalaman ng kayamanan ng iyong habag? San pa po ako kakatok kung hindi sa pinto kung saan binibigay ng Diyos ang sarili niya sa amin at kung saan kami makakapunta sa Diyos? Sa iyo po ako dumudulog, puso ni Jesus. Sa iyo po ako nakakatagpo ng aliw kapag nahihirapan, pagtatanggol kapag inuusig, lakas kapag nabibigatan sa pagsubok, at liwanag sa dilim at pagdududa. Minamahal kong Jesus, maigting po ako naniniwala na kaya mong ipagkaloob ang biyayang aking hinihiling. Kailanganin man ito ng isang himala. Naisin mo lamang ito at matutupad na ang aking panalangin. Inaamin kong ako'y hindi karapat-dapat sa iyong mga biyaya, ngunit hindi ito dahilan para panghinaan ako ng loob. Ikaw ang Diyos ng habag at hindi mo tatanggihan ang iyong pusong nagsisisi. Tignan mo nawa po ang ng may habag at mababatid ng iyong puso sa aking mga kasiraan at kahinaan ang dahilan upang pagkalooban ang aking mga panalangin. O banal na puso, anuman ang iyong pasya sa aking hiling, hindi po ako titigil na sambahin, ibigin, purihin, at pagsilbihan ka. Jesus ko,
Ikalugod mo nawang tanggapin ang pagsasagawa ko ng ganap na pagsang-ayon sa mga atas ng iyong kaibig-ibig na puso na aking tunay na hinahangad na matupad, kasama ng iyong sanlilikha magpakailanman. Kabanal-banalang puso ni Jesus, alam kong may iisang bagay na hindi mo kayang gawin, ang mawalan ng habag sa mga naghihirap at nababalisa. Tignan mo po ako, nagmamakaawa po ako, minamahal kong Jesus. Ipagkaloob mo ang grasyang aking hinihiling sa iyo sa pamamagitan ng kalininisang puso ng iyong magdalamhating ina. Pinagkatiwala mo ako sa Kanya bilang Kanyang anak at ang Kanyang mga panalangin ay napakamakapangyarihan sa iyo. Amen. Kabanal-banalan na puso ni Jesus, maawa ka sa amin. Kalinis-sinisan na puso ni Maria, ipanalangin mo kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa pagkait inumin, pagkakaisa, binibigay kami ni loob mong makapakinabang. Kaysa ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamunga na may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. May dalawang paraan para tayo ay maging mabuti sa ating buhay. Una, sundin natin ang kautusan, ang kagustuhan ng Diyos. Pero pangalawa, ang maging kung sino talaga tayo ginawa ng Diyos. Two ways on how you can do things well, on how you can be truly good. You follow God's law, you follow God's will, and be the best of who you are. Ang pagkakasala ng ating mga ninuno, si Adan at si Eva, nagpalin lang sila sa masama. Hindi sila naging totoo kung sino ba talaga sila. Sinabi ng masama, pwede kayong maging mga Diyos. Pero nakalimutan nila na sila ay mga anak na ng Diyos. Kung naging totoo lang sila sa kung sino ba talaga sila ginawa ng Diyos, tunay sana na payapa ang ating buhay ngayon at tayo ay masaya na tayo ay nabubuhay magpasawalang hanggan. Mga kapatid, umpisahan mo sa kung sino ka at maging isang liwanag ka dito sa mundo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Kayo ay basbasan ng Diyos makapangyarihan sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.